episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa para sa bawat pamilya. Yan ay ang pagmamana ng ari-arian. Maraming katanungan nga ang lumalabas kapag ang ating mahal sa buhay ay pumanaw. Lalo na kung hindi pa naipapasa o naipapasa ng maayos ang kanilang mga ari-arian o properties. At ngayong araw ay makakasama niyo akong muli upang pag-usapan kung ano ang mga pwede niyong gawin pag hindi pa formal na ipapasa ang mga ari-arian at paano mapapangalagaan ang karapatan ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Alright, Attorney Rise and Shine, welcome back. Gusto nating malaman paano ba ang proseso ng pagpasa ng ari-arian? Yung proseso ng pagpasa ng ari-arian ay tinatawag natin sa batas na succession. Okay. Okay, so succession is a mode of acquisition by virtue of which the properties, rights, and obligations of a person is transmitted to another because that person dies. And that succession can be done through a will or by operation of law. So meron tayong dalawang klase ng succession. Ito yung testate or intestate. Pag testate, ibig sabihin meron kang nagawang last will and testament. Okay. Ang intestate naman, wala kang nagawang last will and testament. Okay, we're talking about the operation of the law or yung testate and? Intestate Yung succession. intestate. Okay, so intestate, ano ang dapat gawin kapag namatay ang owner at hindi ito formal na naipamana? Okay. Ibig sabihin, hindi formal na ipamana, ibig sabihin wala kang na-execute o nagawang last will and testament. So mag-a-apply dyan is intestate succession. Okay. Okay, so unang-unang dapat mong alamin is sino ba yung mga naiwan, sino ba yung mga legal heirs. Okay. Pangalawa, kailangan mo ding malaman ano ba yung mga properties na naiwan. Kasi kung may last will and testament, usually, i-identify doon ano ba yung mga properties na naiwan ko, paano ko ito hahatiin, kanino ko ito ibibigay. But kaya nga sinabi natin kanina, intestate, walang last will and testament. So, medyo may problema o kailangan may obligation ka na alamin mo kung ano yung mga properties na yon at sino din yung mga tagapagmana. Okay, ang mga Pilipino emosyonal, kung minsan hindi naman ikaw nagpakaanak sa nanay at tatay mo nung siya'y nabubuhay pa. Sa magkakapatid, bakit dapat ka makinabang? Isa yan. No? Paano nangyayari pag ganun, attorney? Okay, kasi by operation of law, kahit walang last will and testament, if it's considered as compulsory heir, meron kang mana doon sa magulang Regardless. mo. Regardless. Unless, of course, pwede kang disinherit ng magulang mo. May causes for disinheritance para hindi ka mabigyan ng mana. But as a general rule, basta considered ka as a compulsory heir, as a legal heir, magmamana ka sa iyong magulang. How about the illegitimate child or children? Yung illegitimate child or children, they're also entitled by law to inherit from the biological parents. Paano yun? Halimbawa, kung ang nanay ko, halimbawa, ang natitirang magulang ko ay namatay, may legitimate child, paano yung sharing doon, attorney? Okay. Yung sharing, of course, lagi naging issue yan. May legitimate children, tapos may mga anak sa labas or illegitimate children. Normally, as a general rule, yung share ng illegitimate children, kalahati lang ng share ng legitimate children. Okay. So, kung 5 magkakapatid, tapos meron pang 2 illegitimate child, do the math. 20%, 10% lang halimbawa ang pwede. Basta kalahati, as Basta a general kalahati. rule. Okay. Alright. So, we've seen many scenarios like this, attorney. Ano yung mga usually ginagawang paraan para maging legal ang proseso sa pagmamana ng mga ari-arian ng mga naiwang yumaong mahal sa buhay? Halimbawa, namatay yung decedent, may dalawang proseso yan. Ito yung judicial settlement of the estate and extrajudicial settlement of the estate. Okay. Pag judicial, ang ibig sabihin nun, hindi nagkakasundo yung mga naiwan. Okay. Extrajudicial naman, ang presumption is walang ginawang will at nagkakasundo yung mga naiwan kung paano nila i-divide Yung yung waiver of properties. rights, yung ba yun? Ay, yung extrajudicial settlement. Extrajudicial EJS. settlement, oo. Okay. Tapos, after non, attorney, may mga taxes sa babayaran? Yes, ito yung pinaka-complicated Oo. at saka challenging part. Kasi hindi alam ng mga tao na may estate tax na binabayaran. Yung normally, ang nangyayari, acquire ng properties. Tapos, of course, may naiwan ka at yung mga naiwan mo hindi liquid, meaning walang cash or wala silang pera na pambayad sa estate tax. So, ang nangyayari, dahil may estate tax na babayaran, hindi nila nababayaran sa kailan-kailan, within 1 year, nagkakaroon ng penalties and surcharges. Dahil dito, lumulobo yung Ang laki kailangan nilang agad nun, bayaran. attorney. Hindi sila liquid, wala silang cash na pambayad. So, ang nangyayari, yung mga properties, nadi-dispose para lang ipambabayad yun sa estate tax. So, nawawala rin yung purpose kung bakit nag-acquire ka ng mga dami properties para sa pamilya mo. Pero di ba nagkaka-amnesty for that? Merong amnesty,
ng settlement ng estate tax, but of course, natatapos din yun. So, kung hindi nyo na-settle within that period during the amnesty, then you'll be charged and be liable for the penalties and surcharges kung hindi nyo timely na-settle yung estate ng mga decedent. Dagdag pa dyan yung amilyar, yung transfer tax, Yes, kasi madami. kailangan ilagay din sa pangalan mo. Yes, tama. Ayun. Madaming babayaran. Okay. Attorney, ano yung mga hindi pangkaraniwang issue naman na madalas, not really isolated case, pero also it happens to many Filipino families when it comes on sa transfer or yung pagmana ng mga ari-arian? Let's say condo, kotse, among others. Okay. Alahas. Meron ako mga kliyente lumalapit sa akin kasi of course, kung madami kang businesses, diba, may asawa ka, minsan tinatago mo yung mga properties Okay. na na-acquire mo o kaya meron kang mga bank accounts na hindi mo sinasabi sa asawa mo. But of course, nangyayari na minsan, biglang namamatay Okay. yung tao, di ba? At walang may alam na meron ka palang property sa ganito, Oo. na meron kang bank account sa ganitong mga bangko. Ang nangyayari, nasasayang kasi hindi yun nakukuha ng mga legal heirs mo. Kaya yung ibang kliyente ko lumalapit sa akin, ano pong pwede kong gawin? Kasi nalaman nila ang daming mga bata na maagang namamatay or yung hindi talaga may sakit, tapos bigla ang namamatay, nasasayang yung mga pinaghihirapan nila. Kaya maganda na, of course, you have to consult your lawyers or kumbaga, meron kang tao na pinagkakatiwalaan na alam lahat ng properties na meron ka. But para in the event na may mga ganitong mangyari na hindi mo inaasahan, na wala ka, alam nila kung ano yung mga properties na to at mabibigay sa mga totoong dapat makapagbana. Attorney, payo na lamang para sa mga pamilya na hindi magkaroon ng gulo pagdating sa mga pamana. Okay. Alam natin, nagtatrabaho tayo kasi we want to provide for our family para yung mga iwan natin maging stable. Pero minsan, hindi natin naiisip na minsan yung ari-arian natin, nagiging cost din yan kung bakit nagkakahiwalay, nagkakaroon ng division sa family. Kasi alam natin, pag ari-arian, nagbabago yung tao. Okay? So maiwasan natin to, yung disagreement, samaan ng loob, kung maaga tayong nagpaplano. Ibig Okay. sabihin, may estate planning tayo at nakakausap natin yung mga legal heirs natin kung paano natin i-divide yung property. Okay. Attorney, pahabol na lamang. Kung ikaw, wag naman sana kung papanaw ka. May maghahabol ba judicial settlement o extrajudicial settlement sa pagmamahal sa'yo? Maraming salamat, Attorney Roel Ilagan, sa inyong mga mahalagang gabay at paliwanag sa proseso ng pagmamana. At para sa ating mga ka-RSP, mahalaga po na planuin at ayusin ang inyong mga pag-aari habang buhay pa upang protektahan ang karapatan ng inyong pamilya at maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay, legal ba